Magandang hapon po. Trahedya sa Vancouver, Canada. Isang SUV ang nanagasa sa isang Filipino street festival doon. Wala pang eksaktong bilang ng mga nasawi at sugatan pero tumambad sa kalsada ang maraming bangkay at mga sugatan. Naniniwala ang Vancouver Police na hindi ito terorismo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Oh my God, there's a lot! Oh my gosh! Ang masayang street festival ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada, nauwi sa bangungot. Sa gitna ng street party sa Sunset on Fraser Community sa Vancouver para sa pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day, isang SUV ang dumating at bigla silang inararo. Sa videong ito, makikitang nagkalat ang mga nakabulagtang katawan sa kalsadang kabi-kabila ang mga food truck. Agad namang nakatugon doon ang mga emergency responder. Kita ang ilan na yakap-yakap ang mga nasaktan. Ang mga bata naman walang nagawa kundi mag-iyakan. Ayon sa Vancouver Police, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi ng Sabado o alas 11 ng umaga ng Linggo sa Pilipinas. A lone suspect, subject male with one vehicle, drove through a crowded community event occurring near here. That male was taken into custody at the scene by the crowd. It was a Filipino community event. May mga nasawi at nasaktan ayon sa mga otoridad pero wala pang eksaktong bilang. It would be unfair for me to speculate on exact numbers as the victims were taken to multiple hospitals in the region. Bago nito, may mga kantahan at sayawan pang nakunan ang mga dumalong Pilipino. Ayon sa Vancouver Police, nasa custody na nila ang 30-year-old na lalaking driver ng SUV. Inaalam pa kung aksidente ito o isang pag-atake na may motibo. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Consulate General sa Vancouver sa mga biktima ng karimari-maring na insidente. Habang naghihintay ng karagdagang impormasyon, sana raw ay maging matatag at magbayanihan ang mga Pilipino. Nakiramay rin si Canadian Prime Minister Mark Carney sa mga mahal sa buhay ng mga namatay at nasaktan sa Filipino community at sa lahat ng mga taga-Vancouver. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Arestado ang dalawang suspect sa pagkidnap ng mga undocumented na babaeng Chinese national. Mastermind umano ang isa ring Chinese na dating nagtatrabaho sa Pogo. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Kuha ang video na yan sa isang rest house sa Tagaytay City noong April 20. Ipinadala yan ng mga kidnapper sa katrabaho ng 41 anyos na biktima na isang interior designer. Proof of life daw ito para magpadala sila ng pera kapalit ng kalayaan ng biktima. Bagong krimen, makikita ang biktima na nasa isang hotel sa Malate, Maynila pasado alas 11 ng gabi noong April 17. Maya-maya, sumakay ang babae sa isang pulang kotse. Ayon sa pulisya, sakay nito ang Taiwanese national na driver, isang Pilipino at isang Chinese national. Isa raw rito, nakilala online ng biktima na inakala niyang makakadate niya. Pero miyembro pala ito ng isang grupo na ang modus, mangidnap ng mga undocumented na babaeng Chinese national. Haras nila ito, sasaktan at ilalabas yung mga available funds or money na nasa kanila. Makakuha ng konting pera, i-release na nila. Umabot sa 650,000 pesos ang nakuha ng mga sospek bago pinakawala ng biktima sa labas ng isang mall sa Parañaque noong April 21. Ang sinasabi niya noon is sinusuntok siya, itinali siya, tinakot, piniringan, pinagbantaan. Sa pagtutulungan ng MPD, NCRPO at PNP-AKG, napag-alaman na nirentahan ng mga sospek ang pulang kotse na sinakyan ng biktima. Butit may GPS ito kaya nalaman na nag-ikot sa Tagaytay City ang mga sospek bago pumunta sa isang bahay sa Parañaque. Natunto nila ang bahay na pinagdalahan sa biktima kung saan nahuli ang Pilipinong sospek. Sa Pasay naman, nahuli ang Taiwanese national. Nabawi ang tinangay nilang luxury car na pagmamay-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang biktima. Yun lang po, yung ginagawa lang po namin is drive lang po. Ang nakuha lang sir, ang nabigay lang sa akin 5K lang sir.
Sa investigasyon ng pulisya, matagal ng modus ito ng mga sospek. Ang utak sa krimen, isa umanong Chinese national na dating empleyado ng Pogo at nakakulong noon pang nakaraang taon. Sa mismong account nito pumapasok ang mga pera na nakukuha nila sa mga biktima bago nila paghatian at ipadala gamit ang crypto accounts. Nasa kustodiya ng MPD ang mga sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo kabilang ang kidnapping at carnapping. Tinutugis ang Chinese national at isa pang Pilipino na lulan din ng pulang kotse. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Kasunod ng funeral mass at libing, dinadalaw na ng ilang deboto ang libingan ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major ngayong bukas na ito sa publiko. At mula sa Rome, Italy, nakatutok live si Vicky Morales. Vicky? Yes, Ivan. Nandito na nga ako ngayon sa Basilica of St. Mary Major kung saan inilibing si Pope Francis. Nagpapatuloy ngayon ang Novemdiales o 9 na araw na pagluluksa at pagdarasal para kay Pope Francis. Maari nang madalaw ang kanyang himlayan dito po sa Santa Maria Maggiore matapos ang isang taimtim na funeral ceremony na sinaksihan ng libo-libo sa St. Peter's Square. Narito po ang aking report. Sinalubong ng palakpakan at pag-awit ang kabaong ni Pope Francis habang inilalabas mula sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Pagkalapag ng kabaong sa espesyal na altar sa St. Peter's Square, sinimulan ang taimtim na funeral mass na pinangunahan ni Italian Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean ng College of Cardinals. Dinasalan at binasbasan ang kabaong ng Santo Papa. Sa kanyang homily, nanawagan si Cardinal Re na sana'y manatiling buhay ang pamana ng Santo Papa, ang pag-aalaga sa mga migrant, downtrodden o nasa laylayan ng lipunan at sa kalikasan. Inulit din niya ang ilang beses na panawagan noon ni Pope Francis na sana tapusin na ang mga gera. Sa taya ng Vatican, mahigit 250,000 ang dumalo sa seremonya. Pagkatapos ng funeral mass, muling ipinasok sa St. Peter's Basilica ang kabaong ni Pope Francis. Inilabas ito sa ibang pintuan saka isinakay sa puting Pope Mobile. At ipinunosisyon sa 4 na kilometrong ruta sa Roma. Sa pagdaan ng kanyang labi, libo-libong nakaabang sa prosesyon ang nagpalakpakan at nagpugay. Inihatid ang kanyang kabaong sa Basilica of St. Mary Major, ang napili niyang huling himlayan. Kabilang sa mga sumalubong sa kanya roon, ang grupo ng mga mahihirap na may bitbit na puting rosas. Pagpasok ng kabaong sa Basilica, pinangunahan ng Camerlengo na si Cardinal Kevin Farrell ang burial. Pribado ito na dinaluhan ng mga cardinal at cleric. Nilagyan ng Cardinal Farrell ng seal ang kabaong at sumaludo ang Swiss Guards. Alinsunod sa habilin ng Santo Papa, inilibing ang kabaong ni Pope Francis sa puntod na payak at may inscription lang na Franciscus. Sa pagbasbas ni Cardinal Farrell sa kabaong, magpugay ang mga cardinal at cleric. Ngayong araw, ilang deboto ang nakita ng dumalaw sa libingan ni Pope Francis, lalo't binuksan na ito sa publiko. Tanda rin ito ng simula ng Novemdiales o 9 na araw na pagluluksa at pananalangin. At ayun na nga, kasama ang mga kardinal na Pilipino sa mga nakiisa sa funeral mass at burial ceremony para kay Pope Francis. Gaya na Luis Antonio Cardinal Tagle na kinamusta ko sa Pontificio Collegio Filipino, kung saan nagdao siya ng isang misa. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Saktong 1 linggo ang nakalipas mula nang pinangunahan ni Pope Francis ang Easter Mass sa St. Peter's Square. Nandito po tayo ngayon sa Pontificio Collegio Filipino. Dito po naninirahan ang mga kardinal kapag nandito sila sa Roma. At dito rin pangungunahan ni Cardinal Tagle ang isang misa.
Kapansin-pansing nangayayat siya mula nang mawalan siya ng isang itinuring niyang mahal na kuya at gabay. Pagkatapos ng misa, magiliw siyang kinamusta ng mga bisita. Kasama na ang kapuso nating si Jessica Soho. Maging ang Pilipinong chef na si Jessie Sinsioco na ipinagluto ang Santo Papa nung bumisita siya sa Pilipinas. Ano bang paborito ng Santo Papa? Roast beef. Roast beef. Oo, talagang grabe yung roast beef. Talagang sabi niya, enjoy siya doon. Agad ding umalis si Cardinal Tagle dahil ngayon magkikita ang mga kardinal sa Vatican at sabay-sabay na magbubus para bisitahin ang Santo Papa sa Basilica ng Santa Maria Maggiore. Mula sa Roma, Vicky Morales para sa GMA Integrated News. Yes, Ivan, no? At sa mga sandaling ito, yung haba ng pila na nakita natin sa St. Peter's Square dati, dito na lumipat sa likod nitong Basilica de Santa Maria Maggiore. Talagang ito yung para sa mga deboto na gusto ng masilayan, ang final resting place ni Pope Francis. At maya-maya, susubukan din natin makapasok dyan, no? Para makita rin natin itong inscription na Franciscus. Maraming salamat. Vicky Morales, nag-uulat live mula sa Rome, Italy.